kinatatakutan sa kailaliman ng dagat sa Buruanga, Aklan. Ano kaya ang nilalang na ito? Sanib puwersa sa pagpalaot sa karagatan ang mga kinatawan ng Philippine Coast Guard. Buruanga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at ang mga mangingisda sa munisipyo ng Buruanga sa Aklan. Ang kanilang hinahanap, katawan ng 54 anyos na mangingisda na si Pilo na pinangangambahan nilang inatake ng kinatatakutan nilang halimaw sa kanilang karagatan. Maitim sa taas, nakakatakot nyo tingnan ko sa laot eh. May ganito kahaba na buntot, saka medyo may sungay sa unahan. Kwento ng kapatid ni Pilo na si Jose, Sabado ng gabi nung pumalaot sila ni Pilo. Mga bandang alas 9 daw ng gabi, tumawag pa to sir sa kanyang asawa na baka hindi siya daw makauwi ng maaga kasi baka daw kasi may mga isda pa na darating. Sabi naman ng asawa sa kanya, sige mag-ingat ka. Bandang alas 9 ng gabi, nakita pa raw ni Jose si Pilo na tila sumisignal sa kanya. Nakita ko siya doon sa laot pero di ako pumunta sa kanya kasi dito lang ako dumaan sa tabi-tabi. Ang nakita ko lang may ilaw na doon. Hindi ko alam na may nangyari na pala sa... Kinaumagahan, laking gulat ni Jose nung nalamang hindi pala nakauwi ang kanyang kapatid. Agad silang pumalaot para hanapin si Pilo. At ang nadatnan na lang nila ang nakalubog na kalahati ng bangka nito. Mayroon nga nag-report dito sa aming opisina na mayroon daw nawala na tao. Nung nakita na yung bangka, gumawa na kami ng plano ng Coast Guard na mag-conduct na kami ng search and rescue. Ngayon lang ito nangyari, walang naitarang record. Ang hinala nila, si Pilo, kinuha ng pinaniniwalaan nilang halimaw sa karagatan ng Aklan. Hindi ito ang unang beses na may kinuhang mangingisda ang dagat. Ilang taon na rin ang nakararaan. Misteryoso ring nawala si Pepito. Nakita yung bangka noon ay wala ng tao. Pero yung mga gamit, kumpleto siya doon noon. At hindi na nakita namin, hinanap pa rin nila. Wala talaga. Makalipas ang 8 taon, hindi pa rin siya natatagpuan. Lalo tuloy lumakas ang bulong-bulungan. May nangunguhang halimaw sa kanilang karagatan. Minsan dyan may minarinig kami na parang pumuputok, sir. Malaki talagang isda na parang lumulundag ba. Parang sa akin nakakatakot eh. Yan na naman, isipin mo naman yun si Kuya Junior na yon. Samantala, ilang araw matapos ang pagkawala ni Pilo, nagulat ang mga residente ng Barangay Alegria dito pa rin sa Buruanga nung dumagsa naman sa kanilang pampang ang tone-toneladang mga isda. Parang himala ba sir na ano talaga yung isda na marami na parang hindi nga namin sir maisip-isip na gano'n nangyari. Pero habang nagsushoot ang aming team, nabalitaan nila na sa Barangay Tigo, may 2 na namang bangkang nakitang palutang-lutang. Pagkita na mo, nag-anod-anod tayo mao. Ginlibot-libutan na mo na niya. Basi kung may tao, ang delikado man eh. May natabo lumay. Eh, dawala man. Oo, may iba na naisip eh. Baka nawala na ang mangingisda. Baka may nadisgrasya na naman. Nasaan ang mga may-ari ng bangka? Umatake na naman ba ang pinaniniwalaan nilang halimaw? Isang malawakang search and recovery operation ang isinagawa sa Buruanga sa Aklan para hanapin ang mangingisdang si Pilo na misteryoso na lang nawala sa laot. Sa ngayon, sa pang-apat na araw ngayon, medyo madilim yung dagat po. Tsaka iba yung current ng dagat sa ilalim. Hinala ng kanyang kapatid, kinuha ito ng sinasabi nila halimaw sa dagat. Nitong linggo, natagpuan nila Jose ang bangka ng kanyang kapatid. Napansin nila, meron ditong nakapulupot. Ito nga kaya ang tinutukoy nilang sea monster. Kala namin pating, ay hindi pa kasi, yung lumalabas lang kasi yung buntot niya pa lang. Kaya natakot ako biglang lumapit sa kanya. Siyempre gumaganon at saka tumatakbo yung bangka eh. Kaya natakot ako. Hindi mo alam, baka kakainin ka eh. O pupulupot sa'yo yung yung talit niya na
pinuno ng Aklan Research Center for Coastal Studies ng Aklan State University na si Professor Ronald Malyao, likas na mayaman ang karagatan ng Aklan. It's kind of passage, so medyo malalim yan. And kaya tinatawag nila na parang, yun na nga, a fish highway ang area na yun. Ipinanood namin sa kanya ang video kung saan makikita ang mistulang higanteng buntot na pumulupot sa bangka ng nawawalang mangingisda na si Pilo. Base sa buntot na nakikita ko doon sa video, ang buntot na yun ay medyo malaki at saka malakas na pwede kang siguro masasaktan kung malapit ka. Organism na yun ay pwedeng isang mobula ray. Ang mobula ray o manta ray, isang klase ng tinatawag na offshore creature na ninirahan sa medyo gitna ng dagat, yung hindi malalim at hindi rin gaanong mababaw. Nabibilang ito sa pamilya ng mga pating, flat at palapad ang katawan nito. At ang buntot, hindi katulad ng sa stingray o pagi, wala itong tinik. Kadalasan itong natatagpuan sa tropical countries katulad ng Pilipinas. Ang ordinaryong mobula ray aabot ng 3 to 3.5 meters ang lapad. Pero ang giant mobula ray maaaring umabot ng hanggang 7 metro o halos 30 feet. Yung 15 feet, within the range yun sa dalawang species. It could be the juvenile stage ng giant mobula ray or it could be the reef mobula ray. But considering the environment, I would probably say it's reef mobula ray. The reef mobula ray can reach up to 18 feet wingspan at around more than 1,000 kilograms. The ordinary inshore boat is probably around less than 3,000 kilograms. So it's highly probable na mahihila talaga yung bangka. Ang tawag naman dito ni na Jose na itinuturing nilang halimaw ng dagat, pasapasa o pagi. Mayroon niya na ganito lang. Pero ayun, yung nakaano sa kanya, malaki yun. Isang tilinada siguro yun. Kaya niya ilubog ang bangka niya eh. Kahit saan pumunta yan eh. Kaharian ng dagat yan eh. Takot din sa sobrang laki ba naman eh. Nakakatakot. Hindi mo alam baka kakainin kayo. Hindi nila kayang kumain ng tao. Are like whales, they are filter feeder. Yung kinakain nila mga maliliit na isda. Para sa akin, wala namang dapat katakutan. It will probably hurt, but not as dangerous as stingrays. Walang matulis doon sa dulo niya. May koneksyon din daw ang mobula ray sa tone-toneladang isda na bigla na lang dumagsa sa pampang. When you see a giant mobula ray, it's a very good indication that the area is productive. Maraming phytoplankton or zooplankton. Kaya nga pumupunta sila doon para kumain. Samantala, ang may-ari naman ng dalawang bangka na nakitang palutang-lutang nito lang Huwebes, buhay pa raw. Aksidentally lang yan naputol yung tali ng motor doon sa may tinalian nila. Kahapon kaagad nakuha yung nung may-ari, yung bangka. Pero si Pilo, hindi pa rin nakikita. Umaasa kami na sana makita pa rin kahit yung katawan na lang. Kaya si Jose, araw-araw pumapalaot. Umaasang ang binawi ng dagat kahit pa katiting na raw ang pag-asa. Muling aanurin pabalik sa kanilang piling. Aking iniisip yung gusto kong makita kong kapatid ko. Kahit napatay o kung buhay man siya, basta importante makita ko lang siya. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.